Gabi ng Misteryo. We would like to say that everything is in this world and it is always part of enlightenment to everyone else. The gates of ascension is opening, so expect more changes in the future. Misteryo, ilan sa mga libro na ating nabasa na sinulat mismo ni Professor Jimmy Ligaco. Well, very popular yung kanyang libro na Soulmates, Karma, Reincarnation. Hinahanap ko dun sa bookshelf ko, hindi ko na makita. Marahil may nanghiram at hindi na ibinalik, ano. Everything you always wanted to know about ghosts, but we're afraid to ask. Ito yun eh. Dito lahat yung tungkol sa multo, sa mga nakikita natin mga biglang lumilitaw dyan ng mga kaluluwa. Ayan. I think dito niya sinulat. From the profound to the profane. So, kay Sir Jimmy Ligaco rin. I think ito nabili ko to sa bookstore. Yan. On Christianity, New Age, and Reincarnation, New Perspectives on Old Religious Issues. I think mga controversial din to sa ano. Ito dedicated sa akin. Binigyan niyo to nung 2004 pa, this book on Christianity, New Age, and Reincarnation. So, itong tatlong ito ay ilan lamang dun sa mga librong sinulat. Marami sinulat si Sir Jimmy na mga libro. So, yung Soulmates, Karma, Reincarnation, hindi ko na makita yung kopya. I think meron akong 2 o 3 kopya. Ayan. Anyway, pinapakita ko to because hindi naman natin may tatanggi na talagang malaki ang naiambag sa larangan ng metaphysical ni Professor Jimmy, and siya kinikilala nga natin na bilang guru, teacher, master, well, sa iba educator siya, and sa akin personally tinuturing ko siyang mentor ko. From time to time kasi tatanong din ako sa kanya. Ayan. And from time to time nag-guest natin siya sa ating program. Ito yung ilan sa mga part ng mga clips ng ating mga interviews kay Professor Jimmy Ligaco. Panoorin po natin. Everything you always wanted to know about ghosts, but were afraid to ask. Bakit yun ang title? Dahil nga ito ay tungkol sa mga madalas itanong, mga tanong sa akin sa loob ng siguro mga 20 anyos, no, na pagsusulat ko, pagsusulat dito, may mga tanong na sinusulat sa akin sa radyo, tinatanong paulit-ulit sa mga ito. Ano ba itsura ng mga multo? Bakit kumisari parang siya? Kumisari very solid? Di ba? Kumisari bakit walang ulo? Di ba? Ay, yung mga tanong. At saka, saan ba nakikita yan? Doon naman sa tulad ng bahay? Hindi. On the air. Ang mga tanong halos pare-pareho tungkol dito sa mga bagay na ito, tungkol sa mga soulmates, sa intuition, paano ma-develop. Kaya lang sa kanila, isang magandang Ray, na isang magandang pagkakataon nito dahil ang Poland pala ay ka-accepta lang sa European Union, no? They are just been accepted into the European community, no? And because of that, they have to keep abreast with the rest of Europe, no? Kasi nahuli ang Poland dahil sa matagal silang na under the communist regime, no? Ay medyo nahuli sila sa ekonomiya at sa ibang mga knowledge, pwede Switzerland, mga Finland, o mga Larangan ng siyensya na mayroong buhay pagkatapos ng mamatay ng isang tao. Yes, alam mo, that has been debated for so long by West people. Mostly they do not believe that life continues. And they don't believe after death, wala ka na. There is nothing more. But in the East, in Asia and
all throughout India. This is a common, it's accepted that life is eternal. Ayan, abay, good to see po na makita ho namin kayo na talagang nandyan para gumabay sa ating ngayong gabing ito, ano ha? Sir Jimmy, ang ating pong topic ngayon ay ano ho ba ang mangyayari sa kaluluwa ng tao kapag namatay ho siya mula sa physical na dimension? Actually, Ray, according to those na naka-experience siya ng near-death experience, opo, natin binabasa ang paniniwala natin dito, ang pag namatay ang isang tao ay dadaan siya sa isang tunnel. Okay. No? Isang tunnel na napakaliwanag doon sa dulo. At sa katapusan ng tunnel na yon, sa dulo ng tunnel na yon, merong isang being, or I don't know how to call it in Tagalog, no, but isang, hindi naman kaluluwa, but it's a being of light. So, if you're a Christian, they identify that as Jesus Christ. If you're a Buddhist, identify that being as Buddha. So yan, ang ating mga interview kay Professor Jimmy. Ilan lang po yan. I think marami pa akong mga interview sa kanya, pero makikita nyo yan sa ating YouTube channel, sa Ray Tisban Adventures, at maging sa Team Misterio Philippines, ano. And yan ay bahagi. Ako, para sa akin personally, itong mga tinuro ni Professor Jimmy, bahagi rin ito ng ating ascension process. Right? So siya, ang kanyang misyon ay ituro sa atin yung mga pamaraan kung anong dapat natin gawin para makapag-shift yung ating consciousness from the third dimension consciousness to fifth dimension consciousness. Kaya yung mga pamaraan ginawa niya, mga tinuro niya, basic ESP, yung mga workshop, ako lahat ng mga workshop niya ay na-attend ko rin, basic ESP, advanced, yan, at iba pa, yung inner mind seminar niya, ayun. So this is not actually basically to explore our psychic abilities. On a bigger picture, ito yung part ng ating ascension process to shift to higher consciousness, to reconnect ourselves to the Creator. Ayan. Kasi masyado tayong na-detach on the third dimension, so we have to shift to the higher frequency, which is yun ang pinag-uusapan natin at pag-uusapan pa rin natin sa ating programa sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talaga malapit na? Mga experience, o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. The propulsion system. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa ascension process sa ikalimang dimensyon. Ano ang benepisyo kapag tayo'y nasa ikalimang dimensyon na ng ating consciousness, ng ating kamalayan? At anong kaibahan kapag tayo ay nasa ikalimang dimensyon ng ating kamalayan kung ihahambing sa kasalukuyang third dimension? Anong pagkakaiba ng ating mga nakikita, ng ating mga nararamdaman kung ihahambing sa fifth dimension? Narinig mo na ba ang sinasabing planetary ascension? Napansin mo ba na mas marami kang nararanasan na espiritual? Nakakaramdam ka ng mga bagay na hindi nakikita, mas lumilinaw ang iyong mga panaginip, nakakakita ka ng mga bagay na mangyayari pa lang. Sa mundo
Napapansin mo ba na unti-unting nagigising na ang mga tao sa kung ano ang kurap at kung ano ang importante? At kahit sino ka pa, hindi ka naniniwala, hindi mo matatakasan ang planetary ascension. Samahan niyo kami kasama ng mga iba pang eksperto tungkol sa spiritual ascension and planetary ascension mamayang gabi sa DZRH. Sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. Hello at magandang araw po sa kanilang lahat mga kababayan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Ini-invite ko po kayo mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio hosted by Brother Ray Sibayan. Pag-usapan po natin ang ascension sa 5th dimension. Ano po ba ang 5th dimension? Bakit po natin kailangan mag-ascend doon? At paano po ba ang gagawin natin sa pag-ascend sa 5th dimension? Yan po ang ating pag-uusapan mamaya. Kaya, wala pong absent ha. See you! At ngayong gabing ito, bahagi rin nating talakayan sa ascension process ay ang mga nagawa, ang mga naituro, ang mga nai-share o nai-latag sa atin na mga pamaraan para tayo'y makapag-ascend sa kabilang dimension, para tayo'y makapagsanay sa ating mga sarili na masasabi nating lahat ng tao ay psychic, lahat ng tao ay may kakayanan, lahat ng tao ay may karunungan na makipag-ugnayan sa ibang nilalang, lalo na sa mga anghel, sa mga galactic beings at maging sa ating pong lumikha. Ang aking tinutukoy dito, walang iba kundi ating nirespeto ang ating guro, walang iba kundi si Professor Jimmy Licauco, na siya nga po'y nasa kabilang dimensyon na. Ano ang pinapractice natin sa ngayon na marahil ay naituro sa atin ni Professor Jimmy Licauco? Everyone, this is PJ of Spiritual Guide Philippines. Libitan ko pa kayo manood sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. Yun. So yung mga pag-uusapan po namin doon yung about sa ascension at yung mga message ng mga divine galactic na pinaparating po sa atin, at also tribute to Mr. Jaime Licauco. Namaste everyone. See ya mga master. Ito po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan. Dr. Jo Bilasana po itong muli. Narito po ako sa Sacred Space ni Professor Jaime Licauco. Alam po natin, ang kanya pong pangalan ay kilala sa buong mundo dahil siya po ang nagpalaganap ng kaalaman, ng talent, ng biyaya ng mga Filipino healers, yung ating psychic powers. Pantabayanan po ninyo, manood kayo para maalala natin ano ba yung mga kaalaman na ibahagi sa atin ng ating pong guru, Jaime Licauco. Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala nga absent. See you! Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Isa pang edisyon, mga kaibigan, ng programang Gabi ng Misteryo. Sa pangkalatan natin pong magiging paksa ngayon ay tungkol nga po sa ascension process, na kung saan tayo nga po ay nasa proseso na ng ganong pagbabago sa ating consciousness from 3rd dimension to 5th dimension and pataas pa. Pero wag mo nang tumaas na tumaas, baka biglang mauntog. Uy, saka syempre naman wag mo nating kalilimutan, tonight ay tribute din po natin ito sa ating mentor, sa ating guru, sa ating master sa esoteric knowledge dito sa Pilipinas, sa mga actually siya'y tinitingala din po ng mga ghost hunter, ng mga paranormal investigators dito sa ating bansa, at hindi lang ho rito kundi po sa ibang bansa. Meron din po siyang mga nakaugnayan ng mga sikat na mga psychic and metaphysical practitioners sa ibang bansa. Kasama na rin dyan si Uri Geller, di ba? Ng Israel. Sikat na psychic spoon bender,
marami pa ho, hindi ko na ho isa-isahin. Pero tonight, syempre, bahagi rin po yan ng ating paksa tungkol sa ascension process. Atin na pong i-welcome ang ating mga panauhin ngayon pong gabing ito mga kaibigan. Atin mo nang i-welcome ang ating ilang mga panauhin dito sa studio. Unang-una muna, nagbabalik sa atin si Brother Jacus Gregarios na nasa larangan ng Gnosticism. Brother Jacus, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Magandang gabi po din sa inyo, Kuya Ray, at sa ating lahat at sa mga nakikinig. Hello. How are you, Brother Jacus? Kumusta naman ang pagpapraktis mo ng Gnosticism and mysticism? Yeah, it's a very exciting practice. Oh, talaga. Ayan. Mamaya ibahagi mo sa amin kung paano ang practice mo to ascend to higher dimensions. Yes, brother. Katabi mo si Brother CJ. Brother CJ, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Magandang gabi rin po, Sir Ray, sa lahat po sa atin at magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating mga kamisteryo, sa ayahuasca ceremony, and Skywatcher, Soul Travelers po. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo. Sa kanan mo si Brother J ng Spiritual Guide Philippines. Brother J, muli magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Magandang buhay to everyone. Ayun, shoutout nga pala sa Ayahuasca Ceremony Philippines at sa akin page Skywatchers. Namaste to everyone. Namaste. Sa ating Zoom kaibigan, nandyan po si... Uy, nagbabalik si Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? How are you, ma'am? Ayan, si Ma'am Cora. Magandang gabi, Ray. At sa iyong mga panauhin, no? Bago sa lahat, gusto kong batiin si Dr. Joe Villasano ng advance happy birthday. Uy, Ma'am Jo, hindi ka kumikibo. Bukas ang birthday niya. Hoy! Oh, Ma'am Jo, happy birthday sa iyo, ha? Nabanggit mo na nga, Ma'am Cora, di papasukin natin si Dr. Joe. Ma'am Jo, magandang gabi sa iyo and advance happy birthday sa iyo. 18. Magandang gabi, Ray. May audio po ba ako naririnig? Yes, ma'am. Kumusta na po kayo, ma'am? Birthday girl. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magiging bata muli tayo. Salamat, Cora, at napaalala mo ang aking kaarawan. Ito po ibinabahagi ko sa inyong lahat ang liwanag ng aking birth star para sa inyo pong blessing sa araw na ito. Maraming salamat po. Abay, bumabata si Ma'am Jo, no? Ayan, no? Uy, siyempre, tonight, Ma'am Jo, no, abay, paksangan natin tungkol sa ascension process. So, also, we can also discuss kung ano yung mga na-experience natin with Professor Jamie Licauco. Mamaya, babalikan natin si Ma'am Jo and, of course, si Ma'am Cora, no, ha? Atin naman papasukin, nagbabalik din sa ating program. Nako, ha? Matagal-tagal din natin hindi nakaugnayan sa... Ito'y may kinalaman pa rin po sa ascension process. Si Miss Leshara ng... tawa ba yun na Miss Leshara? The Lighthouse Foundation. Aba, Miss Leshara, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Hello po, good evening sa inyong lahat. Good evening sa mga kasama natin ngayon. And sir, good evening po. Thank you sa pag-imbita ninyo sa akin ulit. And okay naman ako, masaya naman ako dito sa Manila. And very excited ako to launch the Lighthouse Foundation kasi alam kong marami pa tayong matutulungan at marireach na mga tao. Ayan, nabay tuloy-tuloy na to, no, Miss Leshara, kasi tuloy-tuloy na rin yung ascension process, maging ang ating planeta ay nag-ascend din to higher vibrations, ano. Totoo yan, sir. Hindi natin ito mapipigilan talaga. Yes, correct. Maraming salamat, Miss Leshara. Babalikan kita, no, ha? And of course, mga kaibigan, natin namang papasukin sa ating... Uy, yan, si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Ano, Miss Marie Chris, muli magandang gabi sa iyo. Welcome back. Hello, good evening po. Good evening din sa mga kasama kong guest ngayon sa Gabi ng Misteryo. Good evening sa lahat ng nakikinig. Ayan. At saka babatiin ko lang, the best violin teacher in town, Emil Francisco. Hello. Uy, ano pangalan? Emil Francisco. Emil Francisco. Ayan na. By one time, nandito na siya sa atin. Nasa harapan na natin siya. Ini-interview. Si katabi mo, si Brother Elias Pascasio, isang psychic healer. Brother Elias, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na?
Hello po, magandang gabi po sa lahat. Thank you po, Sir Ray, sa pag-invite sa mga kamisteri natin. Ayan, abay, syempre, para sa tribute na rin natin kay Sir Jimmy, ano, si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, kumusta ka na? Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, magandang gabi po sa inyo, Brother Ray, sa mga kasama po natin ngayon dyan sa may studio at sa mga nakikinig po ng programang Gabi ng Misteryo. Tama po nabanggit nyo, maganda po itong usapan natin. Ito po ay tribute para sa nag-iisa nating naging mentor, the late Professor Jimmy Licauco. At yung palang mga ginagawa niya is para sa topic natin ngayon, yung pag-ascend sa fifth dimension. Binibigay niya ika nga sa atin ng susi, ikaw ngayon ang papasok sa pintuan. Kaya maraming po salamat din pala sa pag-imbita at ang aking taus-pusong pakikiramay sa mga naiwan po ni Professor Jimmy Licauco. At happy birthday po bukas kay Dr. Jo Villasano. Ayan. Si Miss Cara Cristobal. Miss Cara, kumusta ka na? Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello po. Good evening po. Thank you po ulit sa pag-invite and good evening sa mga manonood. Very interesting yun, no? Yung experience mo rin sa Banahaw, no? And I think meron ka rin may share sa atin. Anyway, so far sa ngayon, Miss Leshara, muli magandang gabi sa iyo. Yung process of ascension, hindi na nga natin mapipigilan to. So ano ang dapat nating gawin para makasabay tayo? Hindi lang yung tayo lang, kundi pati yung iba, ano? Kasi sabi yung iba, baka kayo lang naman ang pwedeng makapag-ascend, paano naman kami? Yan. So anong dapat na gawin na based na rin sa inyong experience at itinuturo ni Ms. Raym? Unang-una po, ang pinaka-basic is kailangan natin i-purify yung katawan natin. So, important talaga kung ano yung mga nilalagay natin sa katawan natin. Bawasan natin yung mga chemical. Ito yung first step talaga na tinuturo ko sa mga students ko is bawasan yung mga chemical na nilalagay nyo sa katawan ninyo, yung mga shampoo, mga sabon. Iwasan natin yung masyadong maraming chemical kasi binablock nito yung mga activations, binablock nito yung natural na rhythm ng katawan natin, hindi tayo makakasabay sa ascension. Pangalawa, kailangan matuto tayo mag-meditate, matuto tayong kumawala sa kung ano yung mga distractions na pinipid ng society. Like for example, yung mga masyadong nanonood sa media, masyado tayong nakafocus, yun nga sa mga distractions na makamundo. Hindi na tayo nagko-connect sa ating spiritualidad, hindi na tayo nagdadasal. Kailangan bumalik tayo dun sa kung ano ba talaga tayo bilang tao, how can we connect spiritually and how we can connect to our faith, hindi lang yung pang-araw-araw na ginagawa natin. Yeah, maraming salamat, Ms. Leshara. Abay, maganda yung minabanggit mo, no? Iwas muna sa mga chemical. Dapat na natural na mga ginagamit natin. Pero of course, yung iba naman, hindi talaga maiwasan. Paunti-unti naman inaalis, binabawasan. Alright, so, ikaw Brother Jay, so far, ano yung naisasuggest mo na maaaring gawin para makapag-ascend sa higher dimensions? Ayun, siguro yung pagiging respect natin sa sarili natin. Number one, kailangan. Tapos yung respeto rin sa bawat isa. Kung ano yung maging practice nila, no? I-respect din natin. At pagtuunan din natin yung pinaka inner self natin dahil dun manggagaling yung ascension natin. So, mas maganda na mag-meditate yon at kailangan natin yon at yung pagbibigay din ng gabay sa bawat isa. Ayan. Brother Jacos, ikaw naman, ano naman na may sasuggest mo na based na rin sa practice mo? How do you, what is your suggestion na makapag, anong methodology dapat na gawin based sa practice mo? From my practice, I have a few steps for ascension. And, okay, one is I am in constant vibration and emitting that frequency that comes from your consciousness that gives the command to within your body, your microcosm, and that somehow aligns the DNA particles of your body that makes you what you are. So, like, it's like
you're mirroring back within yourself, just like what Master Jay said, that ascension will come from within. Yes. That is also my point of view. And you are realigning all your DNA to become more of sort of a level up in terms of energy, frequency, so you're and saying, vibration. kapag nagkaroon tayo ng mas mataas na vibration, pati yung DNA natin, no? Yung physical body natin, nagkakaroon din ng pagbabago. They follow accordingly. Oh, yun. Ayan. Salamat, Brother Jaco. Si iba mamaya na, ha? Yes. Samantala, atin namang alamin, ano ba ang ginagawa ni Brother Elias para naman makasabay sa ascension process? Number one talaga, isa dun yung meditation After, pag nag-a-ascend tayo, magpipray tayo, may mga pinapakita sa atin na vision kung ano yung mga dapat natin gawin. Una dyan, kung meron tayong mga mabibigat sa kalooban natin, tama yung sabi ni Sir Ray, ni Brother Jay, na sa kapwa mo. So respect ba kung meron tayong mga galit, kahit konti lang, negative. Kung may galit pero respeto. May negative tayo sa atin. Tayo yung pag-cleanse kasi ascend, hindi lang naman yun sa material. Tama yung sabi niya, inside. So, paano tayo mag-a-ascend kung may mabigat sa atin kalooban, sa isip natin? Napaka-logic nun, no? Pag mabigat, paano ka makakalipad? Paano ka makakataas? No? Hindi ka mag-a-ascend kasi inisipin mo, may humahatak sa baba mo. Meron pa ako nandito no, sa isip natin. So, yun muna, pang sarili muna. Ayan. Si Ma'am Cora. Ma'am Cora, magandang gabi ulit sa iyo. Anong may sasuggest niyo, Ma'am, for us, para naman sa lahat naman, no? Hindi lang tayo dito sa nag-uusap sa programa, kundi sa lahat, para makasabay sa ganitong ascension process? Actually, spiritual awareness talaga and inner works, no? So, kailangan talaga mag-reconnect tayo kay God. Kasi na-disconnect tayo ng Western education, di ba? Sa malaking spiritual realm. I mean, sa kalawakan. Kailangan mag-reconnect tayo, and I think the way to do that is really to understand na duality is an illusion. Kasi pag mag-a-ascend tayo, punta tayo sa template of oneness, which means that we'll be closer to God, you know, in a way, and become God-like. So yung mga polarities, mawawala yan. So ngayon pa lang, condition mo na yung sarili mo na illusion yung duality, no? So anchor yourself on love, on peace, you know, anything that's positive. Yung mga negative, tanggalin mo na yan sa system mo, both in all aspects, physical, psychological, emotional. As much as you can get out of the grid of hatred and get out of it, yung mga toxicity, get away from toxic people, from toxic events, so that you can attain inner peace. And then it's easier for you to anchor yourself on unconditional love of God. And yun nga, so the spirit of oneness, the template of oneness. Tama yan. Salamat, Ma'am Cora. Tama yun, no? Pag yung kasamaan mo medyo toxic na, dumistansya ka na. Tawag yan, distansya amigo. Ikaw ba, Miss Cara, napunta ka ng Banahaw, ano ba ang part ba na ng journey mo, no, para makapag-ascend ka? So far, ano ang feeling and ano yung maaaring ma-share mo sa ating mga kababayan? Hello po. So, ang ma-share ko, masasabi ko talaga na test yung faith ko sa Jacob's Well. Wow. So, if para sa mga hindi familiar, yung Jacob's Well, sobrang liit po talaga ng butas na yon. And may kasikipan talaga especially for my size. Pero bumukas. Lumuwag. Naitawid. Amazingly. Lumuwag. And also, I can't do it alone pa. I was able to do it with my friends and yung pator. Pero test of faith talaga siya. And it's really challenging. Pero nung makalusot ka at makaahon ka sa Jacob's Well, ibang-iba yung pakiramdam. Ay, opo. Iba talaga. Na parang
na-reborn po talaga ako. And not only that, magaan po talaga sa pakiramdam na if I can do this, then ano pa ba ang hindi ko kayang gawin? Ayan. Naging ganun na yung point of view ko. Tama, no? Maraming salamat, Miss Cara. Tama yun, Dr. John, no? Yung mga sacred places like Banahaw, Ciudad Verdadero, of course, pati rin yung mga simbahan, mga bahay-sambahan, nakakatulong yun, no? Para gumaan yung ating vibration at nakakatulong yun sa process of ascension, Dr. John. Tama po yan at iyan po ang ating paraan ng mga ginagawa natin na pag-aaral dahil yung nature, Ray, ay instant teachers sila, lalo na po itong Banahaw, yung lahat po ng mga higher frequencies na para tayo ay magkaroon ng connection, ay nakahanda na po doon sa Banahaw. Lahat ng elemento, yung wisdom ng buhay, nakahanda. Kaya pag pumupunta ka sa lugar na yon, ay parang you just immerse yourself doon kung ano man ang gusto mong soul lesson. Kung marunong kang makinig doon sa mga bato, doon sa kuweba, doon sa mga puno. At mga hayop, lalo na po yung mga ibon. Dahil itong group namin nila Cara ay talagang inawitan, Ray, ng mga ibon. Para yung aming pituitary gland, pineal glands namin, ay ma-realign. At matanggap namin yung mga messages ng mga galactic beings na doon ay nagbumababa ang kanilang wisdom na isinishare po sa planeta. Kaya napakahalaga po na tayo po ay malapit sa nature, sa lahat po ng elemento, mga bundok, mga sacred places, lalo na po yung ating devotion sa mga divine beings. Importante kasi sila ay ready program na. Hindi na tayo kailangan na mag-meditate ng 25 years. Halimbawa, nakakonekta po tayo sa program of unconditional love ni Christ. Kung may devotion po tayo sa Kanya, Bluetooth na lamang yun. In seconds, nakukuha po natin yung programang yun. At sa iba po, na lang, airdrop na lang. Airdrop na lang, Ma'am Jo, no? Ganong kabilis. Yes po. Kaya yung binabanggit nga ho ninyo, Ma'am, na mga dapat matuto tayong makaramdam ng enerhiya. Yan ang itinuturo mismo ni Professor Jamie Licauco no, sa kanya mga workshop, how to be sensitive sa mga energy sa paligid and how to listen sa ating nature, sa environment natin. So, ito ba, Brother Arvin, ito ba'y natutuhan mo nung umattend ka nung workshop ni Professor Jimmy? Ha? Yes po. Nung umattend po ako sa workshop ni Sir Jimmy, doon po ako nagulat. Alam nyo, ito nga lang, it took me 20 years para maunawaan kung ano lahat ang tinuturo niya. Tama rin Basic ang ibibigay niya sa iyo, parang school. Bibigyan ka niya ng susi. Ikaw ngayon ang papasok sa pintuan at tutuklasin mo kung ano ang mga tinuturo niya. Ito nga pa, brother, sabi nga nila naka-assign ka na, halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho. Pagka tinanong sa'yo ng nag-i-interview, sasabihin sa'yo, anong engineer ka ba, architect ka ba, manager ka ba, o may entitlement mindset ba? Pero tsaka isa pang tanong, sino kilala mo rito? Pero, kapag nasa pa yun, mababa pa siya, hindi pa siya ascended. Pero pagka-ascended na siya, ang titignan niya sa isang aplikante, yung attitude at yung contribution. Pagkatapos pa, pagka ikaw hindi mo ini-entertain ang mga pamahiin, ascended ka na Pagkatapos pa, pagka gumigising ka sa umaga, hindi mo na cellphone ang hinahawakan, bagkus inuuna mo muna yung sarili mo, mag-meditate ka, magdasal ka, kausapin mo sarili mo, uminom ka ng tubig, ascended ka na Doon pa lang Yan kasi nangyari, ginawa nung dumating po yung ating mga mananakop. Tayo mga Pilipino, by nature noon, talagang ascended na tayo. Dumating ang mga mananakop, in-unplug tayo. Salamat kay Sir Jimmy Licauco dahil po sa kanya, yung pagkaka-unplug natin, nire-replug ho niya ngayon. Binabalik niya ho tayo sa ascension. Sabihin natin nasa 5th dimension na kasi nasa 3D tayo Yung time ng pag-travel mo going to the 5th dimension, yun yung 4th dimension kaya nga tinatawag na time. Ngayon, pag
yung mga nabanggit ko kanina, pag ganun ang mindset mo, kasi ang dimension, tandaan natin mga kaibigan, dimension is not a place that you cannot find on the map. Dimension is mindset. Dimension is attitude. Dimension is awareness. Dimension is consciousness. Kapag umaangat na po lahat yan, you are already ascending. Kaya yun po ang mga tinuturo sa atin, Sir Jimmy, na it took me 20 years before I understood. Kaya ilan ngayon ang dimension mo, Brother Arvin? Joke. Ayan. Pero syempre yes. Ika nga, di ba, we have 7 dimensions going up, 7 dimensions going down, 6 dimensions going to the right, and then 6 dimensions going to the left. Tapos ito pa, para sa kalahatan po, kapag ikaw hindi ka natakot sa sasabihin ng ibang tao, you are already ascended. Correct. Ang pagsasabi ko po na itong sa inyong lahat, I'm only translating in a colloquial term para mas maintindihan po ng mga tao kung ano po ang tinatawag na ascension. Parang biglang nag-teleport na si Sir Jimmy sa tabi mo, naipaliwanag mo yung mga dimensions. Ikaw, Brother CJ, so far sa practice mo, do you consider na talagang nakapag-ascend ka din sa 5th dimension tapos nakakababa ka na sa 3rd, so dapat naglalaro tayo sa ganun? Opo, sa akin naman po, my process for ascension is to meditate and a constant devotion with the ascended masters. Kasi nga po, is nauna na sila. So we need our guidance and connection to them. Correct. So it is all about the remembrance or the remembering of and the realization of God within. So kasi pag na-realize natin yung God within, and then si God kasi is truth, and then si God, no need na ng healing and chakra cleansing. Diba po? So when we vibrate and realize God within, we are embodying God within ourselves also. Yes. So we are fully healed when we remember that God is within. So when we are healed, dun po pumapasok yung napaka-major po nun ng effect sa ascension po natin when we are healed. So yun po yung process ko for ascension and pag-angat and pagbaba dito sa realm. Sa 3rd dimension and sa 5th. Constant dimension hopping. Marunong kang tumalon. Opo. Yan. So doon sa doon sa point na 'yon, na God hindi siya nasa labas, kundi nasa loob natin. Tama ba 'yon, Miss Maricris, we have to realize na yung iba ang sinasabi, ano ba kayo, Diyos ba kayo? Diba? Paano hinahandle yung ganong mga comments na Sa practice ko, ang akin kasi, more on, inclined ako sa practice ng yogis kasi I'm a yoga teacher. So, merong self-introspection. Bakit kailangan, lahat ng may binabanggit natin dito, meditation, coming back to God, coming back to oneness, di ba? It's all the same. Parang tingnan mo yung sarili mo kasi kahit sa Bible, sinasabi that we are created in the image and likeness of God. Therefore, we have small gods inside of us. Kaya lang, pag pinanganak tayo, blanco tayo. First, we are given a name. And then, we are journeying at the end of our life kung sino yung name na binigay sa atin, sino yung personality na yun na binubuhay natin ngayon, sinasabuhay natin. Hanggang sa mamatay tayo. So, yes, merong small God-like inside all of us. Yun yung connection natin sa Creator. Yes, kaya sinasabi din kanina ni CJ, di ba, na kung maibabalik natin yung sarili natin dun sa kung sino man yung dinidevote mo as your God, 'di ba? Parang sinusunod mo na yung template na 'yon bilang yun ang pattern mo para mag-ascend. So sinusunod mo na yung vibration na 'yon. Alright. Salamat, Miss Maricris. Sandali lang, iparinig na natin yung kapirasong interview natin. Actually, part lang to nung interview natin kay Sir Jimmy. RHTV, yung tungkol sa sa ESP, yung kahalagahan ng extrasensory perception. Pakisalang RHTV. Benefit yan. Naku, napakarami, pag ako nag-umpisa mag-staliksik tungkol dito, marami ako mga tanong sarili ko,
tungkol sa may mga taong naalaman ko na mangyayari sa kanilang buhay o sa ibang tao. Naalaman nila kung may isang problema, kung paano isolve yung problema ito. They can anticipate for problem arises, they can avoid danger, they can heal themselves. So may maraming mga application itong mga bagay na ito. And most importantly ay yung ating relasyon sa taas, ating relasyon sa Espiritu, sa Diyos, no? Pinaka-importante na matutunan natin ang isang paraan para tayo makakonect to the Spirit, and the only way for us to do that is to the extrasensory perception. Hindi natin pwede marating yung antas na yon kung hindi tayo magdadaan sa proseso ng beyond our normal 5 sensory perception. Kinakailangan dumaan tayo doon sa extra sense. And from that point on, you can communicate with other dimensional beings. Hindi lamang sa mga problema dito sa ating mundo, kundi mas malalim pa ron ang mararating natin. Kaya importante para sa akin, maganda kung lahat ng tao ay bibigyang pansin ang mga bagay na ito upang mapabuti ang kanilang buhay at upang maintindihan nila kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa kanila at kung ano dapat gawin para ma-avoid yung mga negative things na pwedeng mangyari. So napakahalaga yun, no? Yung ESP. Actually, we have to enhance yung ating extrasensory perception. Meron tayong senses, 5 senses physically. We also have many senses spiritually, yun ang pinapaliwanag ni Sir Jimmy. And of course, kapag na-practice natin yon, masesense natin yung mga beings sa paligid, tulad ng binabanggit niya, lalo na yung mga multo. ito iparinig natin yung RHTV, yung kanya explanation about ghosts. Kadalasan ko sa ating malaman sa multo, ano ba yung multo? Ano ba ibang klaseng antas? Nagpapakita. Totoo ba yung multo? Ano ba kanilang bakit magpapakita sila? Bakit magpapakita sa ibang tao, sa ibang hindi? Paano malalaman kung yung bahay ay may multo o wala? Bakit may multong pangit? May multong pangit? May multong gwapo? Oo. So, ano ba itsura ng mga multo? Bakit kumisari parang siya? Kumisari very solid? Di ba? Kumisari bakit walang ulo? Di ba? Ay, yung mga ganang tanong. At saka, saan ba nakikita yan? Doon naman sa floor ng bahay? Hindi. On the air. Meron akong isang karanasan. Galing ako sa Amerika yata kung galing nun I was on a 747 plane of an airline. Nakilala ko nitong mga flight attendants. Sabi sila, can you come with us to sa aming quarters? Quarters, natulugan. Bakit to? Sabi ko, basta gusto ko nang sumama kayo. So napunta naman ako nung sumama kayo. Bakit kami ng konti? Meron siyang small room where there are cots. Yung mga, so where they sleep to rest. Yung mga stewards ko doon. Pagpasok ko, hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Lumapasok agad. So, paano nangyari dito? Meron daw isang steward na matay. And those people who were lot of flight attendants na pagpapahinga, hindi sila magpapahinga dahil nararamdaman silang may presence. Sa aeroplano ito at they wanted to know kung talaga ng imagination na nila ito o totoo. Sabi ko, ayun yan naman ang kapag na-enhance mo yung senses mo, mararamdaman mo sila at may pagkakataon na makikita mo sila. Ayan na. Ma'am Jo, tama yung binabanggit ni Professor Jimmy, talagang magiging mas sensitive tayo sa energies kapag nasa higher frequencies tayo. Pero depende rin to, kapag nasa lower frequency ka kasi, although very sensitive ka, ang masesense mo yung mga low vibrational beings. Ano ho? Ma'am Jo? Wala kang audio, Ma'am Jo. Yung akin pong exposure sa Inner Mind Development Institute at ang una ko pong course na kinuha yung ESP at doon po na-discover ang aking healing talents at ito nga pong si Sir Jimmy ay parang talent scout ko at na-introduce po ako sa healing sa world, sa market of healing dahil doon lahat ng senses ko na-develop.
sa kanyang institute. Tama yan, ang ating mga extrasenses ay siya po ang mga binigay na tools ng ating soul para masaliksik kung ano pa ang ating dapat na aralin. Lalo na po yung ating paningin, yung ating pong being a medium, kasi doon bumababa direct so po yung mga divine messages sa atin. Kaya mas maigi pong nade-develop natin yung ating mga extra senses para na i-interpret po natin ang mga information dito sa kalawakan. Nagiging parang radio tayo, naririnig natin yung mga mensahe, o nagiging parang TV set na interpret po natin into images. Kaya napakahalaga po ng mga extra senses sa ating pong ascension o pag-angat ng ating pong frequency. Ayan. Salamat, Ma'am Jo. Kayo dito, Brother J, CJ, Brother Jacos, anong nararamdaman nyo? Pina-expand nyo na ba yung senses ninyo rito? Anong nararamdaman nyo? May presence dito, Brother J? Yes, meron po. Kanina pa po eh. Anong nararamdaman mo presence? Para akong lumulutang. Lumulutang? Sandali, atakin ka na eh. Parang naglalakbay diwa ko at yan, nakikita ko sa vision ko si Sir Jaime Licauco na nakangiti. So Jimmy, nasa may lights po siya. Kumusta ka na? Oo nga, no? Parang magiging ascended master yata Sir Jimmy. Ikaw ba, Brother CJ, ano bang feeling? Parang meron pong small voice or whispered na, please continue what I've started and all of my study was not in vain. Nagbunga ang lahat. Yun po, ganun po yung merong message na ganun. Telepath ka pala, no? Dali mo masagap ng telepathy. Actually, tinuturo ni Professor Jimmy yan eh. How to activate your ability to receive and to send telepathic messages. Di ba, Sir Jimmy? O, di ba? Nakangiti tuloy siya. Yes. Nandiyan daw sa left side mo. Nakikita ko nga. Kita ko siya sa inner eye ko eh. Actually, di ba, Miss Marie Chris, yung, lalo sa mga animals, no? Di ba animal communicator ka? You can also send telepathic messages sa mga animals. Yes, that's correct. Bukod sa tao. Pero ang anong kaibahan nung if you send or receive messages, telepathic messages sa tao compared sa animals? Sa animals, super fast. As in, ganun. Wala akong nararamdamang resistance sa animals. No. Kung mag-usap kami, it's more like conversational na ganito. Pero it's telepathic. It's happening in the psychic mind, in the inner mind, ganun. So, pero si Sir Jimmy has been smiling all the time. Nakaupo siya sa tabi mo sa may left side. Naka-dequatro, oo. Ba? Meron kang invisible na upuan na Sir Jimmy? Wow! Ang galing talaga. Ano? Oo, pero totoo yung sabi ni Brother Jay. Talagang lumalabas yung light from his original shape. Wow. Talagang makikita mo. Saka parang mas bata siya ngayon tingnan. So full of joy and happiness. Ayan. Ikaw, Brother Elias, yung mga ganyan, paano mo, lalo na ikaw, nagpupunta ka sa mga lugar, how do you receive yung mga messages or readings mo sa mga areas? Marami kasi nag-start ako, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kasi psychic healer ako. So hindi ko alam kung mag-heal ako or magiging psychic na lang. So combine ko siya. Pagka pumunta ako sa isang lugar, alam ko po kasi kung yung sinasabi na naririnig. So naririnig mo kung may umiiyak na bata, naririnig mo, alam mo kung may something doon. Yung boses pati salita. Na-practice ko yung sa picture, may sisend sa akin, binigay sa akin yung picture. Tapos, pag binasa ko yung picture, pati ugali, pati boses, ginagaya ko. Ayun. So sabi ko, sabi ng asawa mo ganito, ganito siya magsalita, galit, okay, So nasasagap mo yung energies na yun. So ini-interpret mo yun. Pero sinasabi ko, ganito siya magsalita. So ganito yung asawa mo, ganito. Okay. So tama. So, siyempre, pasabi mo, ganito siya kumilos. Pag nagagalit siya, yung asawa mo, nakaganto. So, pati minimostra ko, pati yung mga ganong bagay. So, rin to, estudyante rito ni Professor Jimmy. So, magkaklase kami ni Brother Arvin. Kaya lakas ng kaya sensitive ka. So, 10% lang yung actually ginagamit natin sa material. Pero yung kabuuan, kung gagamitin mo,
pati nga amoy. So maaamoy mo, di ba? Actually, tinuturo yun ni Sir Jimmy yung lahat, lalo na psychometry at iba pa, no. Ma'am Cora, ano yung first na activate sa iyo when you attended workshop or seminar kay Sir Jimmy? Actually, maraming nagawa si Jimmy for me I can name 4 instances, no. Yung first, pumunta talaga ako sa kanya kasi meron akong isang personal issue na hindi ko masagot-sagot. And when he started talking about past lives and reincarnation, tapos nag past life meditation kami, that's when I realized nandun pala yung sagot. And it led to self-healing. The other thing is yung aking gift of paranormal photography. Hindi ko rin maintindihan yan dati. So, unique yan, unique sabi gift nga yan niya, may mga ghosts and everything. So, lumalabas sa mga photos ko yun, iba-ibang realms ng spirits, ng mga elementals, human spirits, even higher beings, lumalabas sa pictures ko. At pinakita ko na rin yan dito at si Ate Jo can attest to that, no? And the third is yung psychic attack, no? I've always been subjected to psychic attacks, and that's actually how I met Ate Jo, no? Kasi I was being how is this called to do self-healing at saka healing of others. So natuto akong manggamot through the spiritual modality. Kasi nung bata ako gustong maging doktor yung pala hindi ako Doctor of hindi ako Energy pwede kasi Medicine. lagi ako may sakit. So yung pala spiritual healing yung calling ko, is not medical, no. Correct. Yeah, and the fourth one is yung relationship ko with the sun, no. So napakalakas ng relationship ko. Nangungusap ang araw sa akin. Si Brother Sun. So that also started a lot of my other journeys with the spirit. So lahat yan na discovery ko or naintindihan ko dahil sa pagtuturo ni Sir Jimmy. And in fact, I attended all of his classes, and at some point I thought tuturo din ako ng mga klase niya. Pero ang nangyari, nagkaroon ako ng ibang trabaho sa ibang company. So hindi ka para yun, doon. I saw less of him. But yeah, I owe him a lot, no? In understanding my life and what where I'm supposed to go in terms of the spiritual work that I do. Naniningkit ang mga mata ni Sir Jimmy sa kangingiti. Si Miss Leshara, nagkaroon tayo ng ganito na actually ikaw nung na-activate yung ability mo, you can communicate with galactic beings. Paano to na-activate? Hindi ka naman nag-attend ng seminar ni Sir Jimmy, no? Pero I think meron kang pamaran na ginawa, Miss Leshara. Opo, bale, the reason why it was activated, nagkaroon ako ng abduction experience po back in 2014. So, kinontak po ako ng Star family ko, and then nagkaroon ako ng very lucid and astral experience. And then, nagising na lang ako na merong mark nung constellation dito sa thigh ko na nag-last siya ng mga 2 weeks. And nung nag-research ako, pinpricks yung tawag sa kanya, pinpricks. And when they put that, sinabi nila sa akin na we're putting this on you for you to remember. Tapos after that experience po, yun na, nag-iba na po yung katawan ko, sobrang vertigo, and then ang dami ko nang nakikita mga ilaw, mga angels, auras, and it was the start of me questioning myself, anong nangyayari sa akin? Tapos ang nangyari sa akin noon, nahihimatay ako ng bigla-bigla, and prior to that, never ko yun na-experience. And so, tumuloy-tuloy na yung activation ng iba-ibang abilities ko, like my clairvoyance. Although clairvoyant po ako nung bata ako, kumbaga na-disconnect ako because I was conditioned to realize na yung sinasabi sa akin ng mga tao sa paligid ko na hindi totoo yan. Correct. Ano ba yung sinasabi mo? Wala namang ganun. And then, kaya siya na-block. Pero when I had that abduction experience, kumbaga na-awaken ulit, na-reactivate lahat ng mga abilities ko. And so, nagtuloy-tuloy na po ako sa spiritual awakening. Ayun. And speaking of abduction, si Brother Arvin, meron din siyang abduction experience. Brother Arvin, ano nangyari sa'yo? Yung bigla kang lumutang? Very interesting yan. Pati si Sir Jimmy, na-amaze dyan eh. Ha? Apo.
Opo, ang nangyari po kasi noon is natutulog po ako noon. And then, nakita ko yung sarili ko, umaangat papunta sa ceiling. Ang sakit talaga. Hindi ka nauntog sa ceiling? Pagdating po na ceiling level, nahihirapan ho siguro akong mahila. Bigla ho akong nagising. And then, gumising ako, sinabi ko sa asawa ko, ang sakit talaga ng likuran ko, sobra. Parang hinihila yung mga balat, yung mga lamang pinupunit. Hanggang sa sinabi ng asawa ko, parang may narinig akong tunog ng puliglig dyan sa may traktora, dyan sa may labas ng bintana. Pero wala naman. So meaning sinusubo talaga ako. Buti na lang, matibay yung ceiling sa may namin. Hindi ako nahila mabuti, kaya bumagsak ulit ako, nagising ulit ako. Actually, yung naman, hindi naman physical yun eh. Ano naman yun, astral abduction naman yun. Anyway, so, wala na tayong oras. Ma'am Jo, maraming salamat sa iyo. Saan ka raw pwede matunghayan, ma'am, for Reiki classes? And of course, anong may advice po ninyo sa ating mga kababayan? Ang ating pong parang paalala sa lahat po ng inyong mga viewers ay sundan po ang ating pong soul purpose at yung pong ating mga spiritual gifts para magamit po natin sa ating pong pag-angat ng ating pong frequencies. At kung gusto niyo po ng guidance, ang Academy for Holistic Healing Arts po ay nagbibigay ng scholarship. Pwede po kayong mag-contact sa 0918-911-0035, 0918-911-0035. Bukas po ay meron po tayong Academy event. Happy birthday, ma'am. Healing event po yan. You can contact para po makasali kayo sa amin pong community survey. Maraming salamat po, Sir Jimmy, sa inyong pong guidance sa aming lahat. Salamat, Ray, at sa lahat po ng inyong mga guests, si Sir Jacus, Brother CJ, Brother Jay, si Chris, si Brother Elias, Cora, Lishara, Cara, Arvin. Salamat po. Thank you so Happy much. birthday po. Birthday girl. Happy birthday po. Miss Lishara, maraming salamat sa iyo. And saan ka raw pwede malapitan, matunghayan for your services and yung Lighthouse Foundation? Pwede po akong kontakin through Facebook and social media, Leshara Onandia Maniego. And also you can visit thelighthouse.foundationph.com, and we are launching this. Sinasabi ko to dahil gusto kong makarating ang higher learning education sa lahat ng mga school at sa lahat ng mga corporate setting para mas marami pa tayong matulungan, mas marami pa tayong maturuan. Thank you so much, Miss Lishara. Miss Cara, ano ang message mo sa ating mga kababayan based na rin sa iyong mga experience, and I think patuloy pa rin ang iyong ginagawang exploration sa spirituality? Ano po, sorry. Kailangan, si Cara pala, sorry. Cara, Cora. Si Cora, tsaka Cara. Go ahead, Miss Cara. Always remember daw na when you have time, connect with nature. It's really helpful daw po. And isang advice sa akin na gusto daw i-share din sa iba is i-journal din kung ano yung mga na-remember mo na correct. Mga spiritual stuff. Ayan. Salamat, Miss Cara. Ito na si Ma'am Cora. Ma'am Cora? Hi, first of all, maraming salamat kay Jimmy, no? Because he really helped me a lot. In terms of ipapayo ko, siguro maging open lang tayo lahat sa workings ng Spirit, ng Holy Spirit sa atin. At wag intimidate yung mga gifts na pinibigay sa atin. And usually, fear stops us from growing, especially on a spiritual level. So maging open lang tayo, at saka kung hindi natin naiintindihan, magsaliksik tayo. At yun nga, so use those gifts in service of other people. Thank you so much, Ray. Ma'am Cora. Thank you. Alright, Miss Marie Chris, inuna ko na yung mga babae. saan ka rin pwede matunghayan? Kabisado niyo na to. Voiceless Whispers. Oo, ako ay isang animal communicator. So, para sa akin, gamitin ng mga psychic gifts para sa isang magandang intensyon, kagaya ng kausapin niyo yung mga pets niyo. Communicate and connect with your pets. So,
Hanapin nyo na lang ako sa Facebook. Ayan, salamat. Brother Elias. Akin po, pwede ko pong sabihin na tayo po ay nabubuhay hindi lang pang material. So, sa pang-spiritual na aspect po, malaking bagay po maitutulong nito sa atin. Yes, salamat. Brother Elias, saan ka daw pwede makontak? Sa Facebook na lang po, Elias Pascasio, at saka sa YouTube, Elias Psychic TV. Ayan. Brother Jay. So, may message sa alalahanin natin kung sino tayo. Yun lang po. Brother CJ. Same as that po, remember who we are and may the divine recognize the divine. Brother Jacos. Ang message ko sa Ascension is level up lang ng energy, frequency, level up, and vibration. Also shine from the inside. At saka yung practice ng mga elemental exercises like pag sa earth, yung grounding sa lupa, yung air proper breathing techniques na merong pose ng pag yung pinipigilan mo yung hininga mo in between inhale, pause, exhale, pause, and then di ba pranayama? That's pranayama, right? Oh yeah, that's something like that. Practice, Yung fire exercise naman is exposure to morning sunlight. Also, when you practice breathing the golden light of the sun in the morning. Gusto ko yung golden light. Yes. You breathe it inside you. And then you will be the one to glow in the golden light of the sun. So that's a fire exercise. Also breathing air. And water is yung conscious drinking of water na meron kang nilagay na positive energy sa tubig bago mo inumin. Okay. And when you do these exercises, you feel better. That's Ascension. Salamat, Brother Jacos. Brother Arvin, maraming salamat sa iyo, ha? Bye-bye. Opo, yes, Brother Ray. Salamat sa pagkakita. At saka para pang-ascension lang po, no? Huwag po natin kalimutan ng ating sarili because you cannot give what you do not have. At mag-iiwan po ako ng tanong. Dalawa lang po yan. Nag-iwan ka pa ng tanong, bababay ka na. What can I get in order for me to give? What can I give in order for me to get? Yeah. Ako po ay matatagpuan sa Facebook page na Kuya Arvs. Ang Ascension, dinadaan ko po yan sa kwento sa pamamagitan ng bata at matanda. Yun lang po, maraming po salamat. Naku, pasensya na kay Miss Morley Alin. Kumain na tayo ng oras. Uy, salamat ho sa lahat-lahat ng ating mga nakasama ngayong gabing ito. Sir Jimmy, thank you so much sa iyo. And we know na patuloy mo pa kaming i-guide sa aming ascension process. Salamat. And of course, mga kaibigan, po ang kapon po ng ating Gabi ng Misteryo. Anyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Gabi ng Misteryo.